Sa loob ng 30 days ay susubukan kong gumawa ng YouTube Shorts sa isang brand new channel. Ilang subscribers kaya makukuha ko? At mamomonetize ko kaya ito? Hi! Ako nga pala si Lemfang, isang frustrated YouTuber, and for 15 years ay gumagawa na ako ng YouTube videos, pero wala ni isa sa mga channels ko ang nag-boom talaga. Siguro dahil hindi ako consistent sa pag-upload, or siguro dahil wala talagang kwenta ang mga contents ko. Pero this time, magfo-focus ako sa isang channel. Tara! Silipin natin ang YouTube journey ko. At para mas maging successful ang challenge na ito, ay bibili ako ng YouTube Automation Blueprint kung saan nandun na rin ang step-by-step na gagawin at strategies para mapalago ang isang channel. So nakita ko ang post na ito sa isang FB group. Isa itong success story sa YouTube Automation. And upon browsing sa comment section ay marami akong nabasa na positive comments about sa taong ito dahil natulungan niya silang lumago sa YouTube. In short, nagpa-mentor ako sa kanya at nag-avail na din ako ng course niya. Well, speaking of blueprint, marami na akong nabiling blueprint in the past about paano lumago sa YouTube pero hindi nag-work sa akin. So mag-work kaya sa akin ang bagong bili kong YouTube Automation Blueprint? Sa about naman buddy sa strategy, yung sa akin kasi more on editing talaga about sa YTA. Pagdating dito iba rin, may standard rin si YouTube. Kaya yun buddy, nag-focus lang ako doon tapos pinag-aralan ko siya tapos yun, ginawan ko siya ng step by step para halimbawa may share ako or may gusto rin matuto. So disclaimer lang guys no, hindi ito blueprint review. So gumawa na nga ako ng YouTube channel at dahil horror ang gusto kong content kaya naisip ko medyo related din sa horror ang channel name at ito ang napili ko. So in day 1, after ko gumawa ng channel ay nag-edit na din ako ng video. Basically, kumuha lang ako ng video clips sa YouTube at TikTok at ginawan ko ito ng kwento and in-upload ko around 2 AM and we will see kung ano ang magiging result. So in day 1, nakagain ako ng 12 subscribers and 1,800 views. Day 2, nag-upload ako ng another video with the same editing style and structure, gaining 196 subscribers and 23,400 views. At may 8 na comments. Day 3, another video na naman with the same structure and editing style, gaining 158 subscribers with 26,500 views. So in day 4, ito ang pinakamababa kumpara sa tatlong naunang video, gaining 14 subscribers at may 1,500 views. Then kinausap ako ni Jay, ang aking mentor, para kumustahin ang channel ko at makapagbigay siya ng insights niya about sa mga contents na in-upload ko. Hala, ang ganda! Pero grabe ba yung effort nito? Ayun, parang nakaka-excite panoorin yung gawa mo. Ganda ba din ang pagka-deliver? Kasi yun nga na sa una hindi na nagpakita agad yung babae, karoon ng curiosity, di ba? Tapos parang papanoorin mo talaga kung ano yung nasa taas. At least, di ba, gumagana naman siya. Pero mas mataas rin yung chance once na may competitor ka rin na sinusundan. Kasi ano yan eh, baka maubusan ka ng content. Di katulad ng meron kang competitor. Ang gagawin mo na lang, lalamangan mo lang yung edit nila. So in day 5, hindi pa rin tumataas ang views ko. Nag-gain lang ako ng 8 subscribers at 2,400 views. Sa day 6, in-apply ko sa editing yung ilan sa mga nabigyan ng komento ng aking mentor at nag-gain ako ng 76 subscribers at 23,000 views sa pang-anim na video ko. And napansin ko sa mga sumunod na 5 videos ko, naglalaro lang sa 1,000 to 5,000 views at tumigil na doon. At ito ang 10 days report. I have gained 501 subscribers with 87,948 total views. Nice! Mababa pero okay lang siguro yan for first 10 videos. At ito pala ang napansin ko, walang masyadong nanonood kapag weekdays. For example, itong last 5 uploads ko, kasi nung nag-upload ako ng Sunday, I gained 136 subscribers with 11,000 views. Yun, pwede mo rin itry yung top niche kasi meta kasi yan buddy. Meron nga tayo ka buddy, 75,000 na yung subscribers niya. Top niche lang tapos animals. Super simple lang yung edit. Ayun, ang akin lang, yung top niche isa sa meta.
So sinubukan ko yung advice ng mentor ko na i-divert yung content ko into top niche. Pero syempre, mystery, weird facts at something pa rin na related sa main niche ko, which is ang horror niche. Pero nakalimutan kong i-publish yung unlisted video ko sa 2 AM upload time, pero pinilit ko pa rin itong i-publish sa ibang oras, which is isa sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko, gaining only 4 subscribers at 592 views, at hindi na ito naka-recover pa. At sa mga sumunod na 3 videos ay puro top niche videos na ang ina-upload ko, at napansin ko dahil hindi ako nakapag-upload ng video sa day 14 kaya parang hindi nakakuha ng mas mataas na view itong video ko ng day 15. Siguro malaki ang epekto nun, pero bumawi naman sa sumunod na upload, gaining 156 subscribers at 10,000 views. So, ginawa kong alternate ang upload ko ng main niche ko at top niche. At nakita ko ang video na ito at gumawa ako ng sarili kong version using the same video clip, gaining 230 subscribers at 25,000 views. Pero yung next na 2 uploads ko ay bumalik sa usual views. Then in day 20, nag-upload ako ng top niche video, gaining 250 subscribers at 23,000 views. So here's my 20 days report. So sa loob lamang ng 20 days ay nakagain ako ng 1,069 subscribers at 154,742 total views. Sobrang saya ko kasi sa mga past YouTube channels ko ay sobrang hirap makagain ng 1,000 subscribers. Pero kumpara sa ibang nag-YouTube automation, malalakas talaga sila. Yung iba nga is yung isang video nila nagkakaroon na sila ng 10,000 subscribers. Sobrang lupit. And speaking of 1,000 subscribers, as you can see, itong main channel ko ay meron lang 700 subscribers. Kaya baka naman pwedeng papindot na rin ng subscribe button. Hello buddy, ayun, about pala buddy dun, ini-expect ko na yun buddy, video editor ka eh. Tinihintay ko lang talaga ma-establish yung channel mo. Ayun nga, na nire-register pa lang yan kay Algo, kay YouTube, yung ano mo, yung channel. Diba? Ito yung edit mo, ito yung uniform mo. Kapag tumatagal kasi buddy, tumataas yan. Nakakaloka lang dyan yung ano si Algo, diba? Mababa yung views mo. After 2 months, yan yung magbabiral. Kaya wag mo rin mamalitin yung edit mo rin. And back to the video. So in day 22, nag-upload ako ng isang video at ito ang pinakamalakas sa mga in-upload ko so far, gaining 1,300 subscribers at 33,000 views. Grabe! Isang video pero 1,000 plus subscribers. Hindi ko maintindihan ang algorithm minsan. Kung ano pa yung hindi kagandahan na video, yun pa ang nire-recommend sa mga viewers. Anyway, meron na akong 2,000 subscribers. Akala ko hanggang doon lang yun. Pero after 2 days, another video hit 30,000 views, gaining 971 subscribers. Kaya meron na akong 3,000 subscribers. Wow! Nagugulat talaga ako, pero gaya nga ng sabi ko kanina, sobrang mahina pa ito compared sa iba. At ayun, so sa loob ng 6 days before mag 1 month ay nag-upload ako ng 4 videos. Day 25, 9 subscribers. In day 26, hindi ako nakapag-upload. In day 27, 216 subscribers. Day 28, 196 subscribers. And in day 29, 259 subscribers. At sa huling araw ng challenge na ito, hindi na ako nag-upload ng video kasi patuloy pa rin ang pag-angat ng subscriber count ko sa 3 huling video ko, hitting 4,000 subscribers in exactly 30 days. So yes, itong 30 days YouTube automation challenge ay ginawa ko for content lang talaga. And if itutuloy ko man ng channel na ito, siguro as advice ng mentor ko, mas maganda nga if magta-top niche na lang ako.